So, nililinis na yung aking balat bago tusukin ng karayom, hingang malalim. Wow! Aray! Please like and subscribe Anong Sayo TV mo. Annyeonghaseyo mga kaanyong! Welcome to my channel, Anong Sayo TV. Today's video, nandito tayo sa F Studio Paris Clinic para magpa-hair laser mga kaanyong. Magpa-hair laser tayo para na rin maiwasan na yung patuloy na pag-impis ng buhok ko. As you can see, yan mga kaanyong. Yan, nawawala na yung ibang hair dito. Hindi naman siya ganun pang kahalata. Feeling ko lang naman, pero syempre, kailangan na nating maiwasan siya para hindi magtuloy-tuloy. So yan mga kaanyong, andito tayo ngayon. As you can see, ito yung ambience dito. Luxury. Napaka-luxury tingnan. Ayan. So yan mga kaanyong, hair and scalp analysis na tayo. Ina-analyze muna yung hair ko kung bakit umiimpis yung buhok ko. So yan mga kaanyong, medyo oily daw yung hair ko. Isa sa mga cause bakit naglalagas or manipis ang buhok. So yan, makikita nyo mga kaanyong, yung mga white spots sa scalp ko. Yan yung follicles ba kung saan dapat tutubo yung strand ng hair na at least 3 to 5 strands. Pero as you can see, merong 2, 1, 3, at yung iba wala. Ayun nga, kaya siya manipis. Ngayon, yun yung treatment na gagawin sa aking hair or sa aking scalp para dumami ulit yung strands ng hair sa kada follicles nito. Ngayon, nilalagyan naman ng anesthesia yung aking scalp para hindi ko ganong maramdaman yung sakit kapag nag-microneedling na. So, yan mga kaanyong. Tapos nalagyan ng anesthesia yung aking scalp. Ayan mga kaanyong, kita nyo, ang daming lagay na anesthesia para talagang effective at hindi mararamdaman masyado yung sakit ng microneedling. Ayan. Nilagyan na ako ng hairnet, batawag siyan, for 30 minutes para ibababad mo ng maigit talaga yung anesthesia para maging super effective nito. So, habang binababad yung anesthesia sa aking scalp, kukuhanan na tayo ng dugo kasi ito yung ilalagay sa treatment sa scalp later. So, ayan mga kaanyong. So, nililinis na yung aking balat bago tusukin ng karayom, hingang malalim. Wow! Aray! Pero syempre, di ba, hindi tayo umaray dyan. Kunyari, matapang tayo. Ayan mga kaanyong, as you can see, ang bilis ng kuha ng dugo. Doon talaga sa ugat na mataba, kinuha. Ayan. So, walang cut yan mga kaanyong. Voice over ko lang naririnig nyo. Wala kayong naririnig na aray or whatsoever. Na boses ko siya. Sakit siya, hindi naman. Medyo. Ito yung dugong kinuha sa akin na pinrases na para ready na siyang ilagay sa scalp ko later. 30 minutes later, yan, mag-start nang ilagay yung kinuhang dugo sa akin kanina sa aking scalp. Yan, tinanggalan mo na yung hairnet ko. And then, may plastic pa pala siya. Ayan, tinanggal. And then, tinatanggal mo na yung mga excess na anesthesia ang nilagay kanina para mag-ready. Ayan. So, yan mga kaanyong, natanggal na. Ayan, dapat clear yung scalp. Nililinis mo ng maigi talaga para sa mga excess na anesthesia kanina. Ayan, so tapos na siyang tanggalin yung mga excess na anesthesia. Simulan na ang proseso. Ito yung dugong kaninang kinuha. After nun, ayan na ang microneedle. Ayan, mga kaanyong, medyo masakit siya. Pero kailangan hindi tayo papahalata. Ayan, yung habang nilalagay yan, merong microneedle nga na ayan, nakikita nyo, di ba? Parang may mga dugo-dugo talaga. Ayan, tapos biglang papahiran ulit siya ng dugo.
Ayan. After lagyan yan, yung microneedle ulit. Yung ano siya, salitang process lang talaga siya dun sa mga part ng scalp mo na kailangan tubuan ng buhok. Ayan. Yan mga kaanyong medyo masakit talaga siya. Nararamdaman ko pa rin. Pero hindi totaling masakit. Kumaga parang, alam mo yung nangangati lang yung anit mo. Ganon. Ganon lang yung pakiramdam niya. Hindi siya totaling masakit. Tolerable naman siya. So yan. Lagyan ulit siya ng dugo. Ng plasma. Kaya nga siya tinawag na PRP. Ayan. So, yun yung part naman na, yan. Yung, para hindi mataas yung hairline, kailangan din tubuan yung part na yan. Kaya nilagyan din siya ng dugo, ng plasma. Mas maganda pakinggan ng plasma kaysa dugo. Ayan. Tapos, yung microneedle. Ayan, mga kaanyong. Diba? Tiis-tiis lang. Parang nangangati siya na hindi mo pwedeng kamutin talaga. So, yan yung mga part na kailangan magkaroon ng buhok. Ayan. Diba? May buhok naman siya pero manipis. Hindi siya yung talagang makapal. Kasi nga, di ba, ibang follicles ng hair ko, according sa analysis, is konti yung tubo ng strand and yung iba, wala. Ayan. So, yan yung first layer. Ano ba tawag dyan? Yung hati ng buhok na lalagyan ng plasma na galing sa akin. Ayan. Tapos nyan, same process lang siya. Lalagyan ng plasma and then microneedle naman after. Paulit-ulit lang yung procedure niyan sa kada hati ng hair o ng scalp dyan. Ng hair nga para paubos lahat ng plasma na kinuha sa akin kanina. After ng treatment mga kaanyong, lalagyan na siya ng gamot para hindi siya mamaga. Ayan. So parang anesthesia din yung style niya kasi cream yung niya nilalagay, pero yan na yung gamot para hindi siya mamaga. Ayan, nakikita nyo, pula, diba? Namumula-mula talaga yung anit ko dyan after the treatment. Ikaw ba naman tusok-tusukin ng microneedle? Hindi ba man talagang tugu-tugu yan? Tolerable naman siya mga kaanyong. Highly recommended naman. Let's see sa next session ko kung meron bang naging result yung ginawang treatment sa akin for today.